Okay, so welcome back sa ating channel, and ngayon papakita namin sa inyo ang itong Toyota Fortuner na dala namin ngayon na 2016 model. Papakita namin sa inyo ang exterior, ang interior, and of course magte-test drive tayo. Alright, so tara, silipin na natin. So first observation ko dito sa sasakyan, so kung makikita nyo, medyo madami-dami siyang watermarks. So siguro dahil sa daming ulan tsaka init. Pero itong watermarks, madali lang po ang pagtanggal nito. Ang gagawin lang po dyan, ibabuffing lang po yan. Once na buffing po yan, tanggal po yan lahat, malilinis po yan lahat. And pwedeng siguro i-coating natin to ng ating ceramic coating para mas maganda. Alright? So may mga minor hairline scratches lang siya, pero hindi naman ganon kalalaki kagaya po nito, mga minor hairline scratches lang naman. Ito, ayan, so konti lang naman siya. And nung nakuha namin to, etong garnish niya na chrome garnish, sobrang dumi niya, halatang halata yung watermarks. Pero ngayon, nilinis na po natin ng acid rain remover natin, kaya yan po, sobrang linis na. Although hindi pa po yan final, mas lilinisin pa po natin yan once nabili nyo po ito. We promise, mas lalo po namin ito papagandahin, mas lalo po namin i-detail yung paglilinis niyan, yung kahit mga kasulok-sulukan yan, ipapalinis po natin siya. Alright? So ngayon lang, i-rush lang po natin ito i-video kasi mayroon po kaming kliyente. Abangan nyo po yung aming kliyente. Nire-request niya po ito na i-video. So actually ito po talaga yung hanap niya. And darating siya ngayong May 27 or 28. So ito po talaga yung request niya sa amin na sasakyan, kaya ito yung video namin para sa kanya. Once nagustuhan niya, once naging okay to sa kanya, ipapa-reserve niya yung sasakyan at abangan niyo yung pag-deliver nito once mapunta po ito sa kanya. Alright? So kasi malay nyo, ano ba? Sikat yun. Follower niya kayo. Basta abangan nyo. YouTube vlogger din po siya. And basta marami na siyang subscriber. So abangan nyo na lang, baka kilala nyo po. Alright? So yun, sa body niya, wala naman siya mga malalaking dents and scratches talaga. Wala kayo makikita mga dimples. Although since G-variant siya, hindi siya naka-chrome handle, hindi rin naka-chrome lining dito. Kasi yung mga naka-chrome lining nito, yung parang starting 2018 model na. Kahit G-variant, naka-chrome lining na, naka-chrome garnish, pati ito naka-chrome. Pero ito, since this is 2016 model, makikita nyo po, parehas lang ng color sa body. And ito, naka-black lang yung lining niya dito. And yung door handle niya, same lang ng color sa body. Pero kung gusto niyo po ito, if ever si ma'am ang makabili nito or hindi naman si ma'am, pwede naman po ito upgrade. Pwede niyo po ito bilhan ng chrome garnish para at least malagyan to ng magkaroon ng ano ba, tawag dyan? Magkaibang kulay, tawag. Highlight ba? Basta pwede nyo po ito lagyan ng garnish, ng chrome garnish yan para mas lalong gumanda. Anyway, sa front, sa headlight niya, naka-chrome garnish na siya. Kaya walang problema. And also here, sa taillight niya, pwede din po ito lagyan ng chrome garnish. So, if ever kung sino man po ang interested na maging buyer nito, pwede po namin kayo tulungan na mas pagandahin yung sasakyan. Syempre, at your own expense na yun, bibigyan lang namin kayo ng mga recommendation. Alright? So, dito sa tail light niya sa likod, wala ka man makikitang basag dyan. Buong buo po siya.
The same here. So, buong-buo din naman po siya. Wala naman siya basag. And of course, ito ganito siya. Yung chrome garnish dun sa front, ganito siya, madumi siya dati. Pero nung nilinis na natin ng panglinis talaga natin, lalong gumanda siya. Kaya, yung ginawa natin doon, gagawin din natin dito. Okay? Mas papalinisin natin to. Then, of course, sa salamin niya, medyo madami-dami yung watermarks. Wala pong problema. Kasi meron po tayo pantanggal ng acid rain. So, meron po tayong acid rain remover. Lahat po yan, ipapalinis natin yan before natin ito i-release na sa sakyan. Alright? So, tara. And, dito sa side na to, so far, so good. Wala naman siyang mga dents. May mga konting dumi lang. May hairline scratches, which is very normal naman sa mga second-hand na sasakyan. In short, in general, presentation ng exterior niya, napaka-presentable niya. So, sa mga gulong niya, lahat po ang gulong niya pare-parehas. Pare-parehas ang brand. Lahat po naka-rim 17. Makakapal yung gulong. Yan. So, actually sa front po nito, yung naka-install na tire, medyo manipis na. Pero, kasama na po sa price na may binigay pa po kasi na spare tire na pwede po natin dito ipapalit. Okay? So, wala po yung problema. So, that's it for the exterior. Naka-rain visor na rin po siya. Meron na rin step board. And meron na rin po siyang roof rail. Okay. So, sa signal light niya, I mean sa side mirror niya, meron na rin po siyang signal lights. Pakita natin yung engine. Yan. So, here's the engine of the Toyota Fortuner. All original, wala pa po dyan nagagalaw. And, nakakasa seal pa po siya. Yan po, mga ganyan. Wala pang mga napapalitan na parts. Ang gaganda pa, wala kang makikitang mga leaks. Very normal yung sound, very smooth. Napakaganda ng tunog niya. Hindi siya yung sobrang matining. Talagang ang ganda ng tunog niya. And of course, wala ka rin makikita mga damages dito sa kanyang frame na mga signs or indications na nabangga yung sasakyan. So kahit yung mga pangilalim niya buong buo, yung radiator niya buong buo, nakakulant din siya. Yan po, hindi lang tubig yung ginagamit, nakakulant siya. Lahat ng langis, steering wheel fluid, brake fluid, nasa tamang level pare-parehas. Okay? So, sobrang ganda, sobrang linis, and sobrang tahimik ng engine niya. Okay. So, check natin yung mga lights dito sa front and sa back. Hi. Naka-LED ba siya? Ano din? Signal light. Ano light? Pasok. So, dito sa interior ng 2016 model, actually nagkaroon ako ng comparison. So,
dun sa 2018 model namin na naging sasakyan, unang-una makikita nyo po yung control niya sa aircon. Ito po siya. Yan. Dati kasi nakaano siya, parang digital ba yun? Naka-pindot-pindot. So ito, yan, naka-manual siya. Pero, and ang exterior niya hindi siya yung sa 2018 kasi malaki na siya. Naka-Android exterior siya. Pero ito, so far maganda din naman. Original pa rin naman from Toyota. Yan. With, pwede ka mag-CD, pwede mag-FM, pwede Bluetooth. Yan, auxiliary. May navigation system na rin siya. Yan o. Yan. Okay. iPad, pwede mo i-connect yung iPad mo. Alright. So, etong mga controls dito, working naman siya. Yan o. Volume. Change ng channel. Yan. So, working siya. Ito. Yan. Yan. So, working naman siya lahat. Okay. So, working po dito lahat. Alright? So, dito, makikita nyo, hindi siya ganun na 2018 na super dark brown yung leather niya. Ito kasi, ano bang kulay nito? Beige ba? Nag-brown, nag-orange, parang ganon. Kasi hindi siya yung super dark brown na parang wooden brown siya. So, ito, yan ang kulay niya. Ito, naka-leather din siya. And, ang same ang design ng ng dashboard. So dito makikita nyo mayroon siyang compartment dito with Fortuner na beige dyan. Ito leather, naka gold stitch din siya. Ito ang pag-open dyan. Yan. Then dito naman sa baba, ito. Yan. Okay. With bottle holder dito. And also bottle holder din dito. Yan. Okay. So may control ng aircon vent. Meron dito. Andyan yung clock ba? Digital clock, hazard control. And here, power windows, lahat siya working properly. Sa likod, working properly. Ayan. Lock, unlock. Ayan, very good. Lock ng windows, working din siya. Ayan, hindi siya mag-open. Alright, so side mirror, check the side mirror, control, left, right, up, down. Sa kabila, right, left, up, down. So working properly. And makikita niyo rin, nagpo-fold din siya. Check. Yan. Okay. Alright. So here, dito makikita nyo naka-steering wheel cover siya kasi hindi maganda yung steering wheel cover na ginamit sa kanya, kaya siguro na damage ito. Ito may wooden part dito, pero ito na rubber dahil siguro sa nilagay na steering wheel cover nag crack na siya. So papalitan po natin ito na steering wheel cover dito. Gagamitan natin to ng authentic ng leather na steering wheel cover ng Bicol Auto Search. Right? Pang rubber lang to. Ay, rubber. Yan. Okay. So, ano ba? Sa ito, mayroon siyang paddle shifter. So, mamaya pag test drive natin, susubukan natin to na paddle shifter. Ito yung kapag gusto mo mag-manual, pwede ka mag-minus, pwede ka mag-plus. Same sa function dito. Yan, pwede ka mag-minus, pwede ka mag-plus. Pero makikita mo lang yan kapag tumatakbo ka. Okay? Then, meron din siyang power mode. Yan, meron din siyang eco mode. So, kung gusto mo mga mabilisan na takbo, mabilisan na hatak, tapos nagmamadali ka, gusto mo talaga yung speed, yung magandang hatak, mag-power mode ka. Ako, usually, ginagamit ko yung power mode kapag nag-overtake ako. Then,
medyo pataas yung kalsada, doon ako gumagamit ng power mode. Ma-appreciate mo siya. Okay? Sa mga highway driving, okay lang mag-eco mode ka, lalo kung mabilis naman ang takbo mo. Alright? So, what else? Meron siyang speaker dito. Yan, kabilaan yan. Meron din siya sa baba, sa pinto. And of course, meron din sa dalawang pinto sa likod. Meron na rin siyang reverse sensor. Ayun. Ayan. Mukhang walang connection. Hindi, wala man nakaano. Ha? Wala man nakaharang. Okay. So, baka pag may nakaharang sa likod. Yun. And yan. Good lights working. Lalagyan ng shades working. Ito. And okay. Then, sa baba niya, sa mattings niya, original mattings pa rin siya ng Fortuner. Yan po. Fortuner. And, makikita mo rin yung pangilalim niya. Yan. Sobrang ganda pa. Now, marami nagtatanong, bakit daw palagi ito yung palagi kong tinitingnan? Ito kasi yung madalas na gamit na gamit. Okay? Hindi naman kasi tatakbo yung sasakyan na walang nakaupo dito. So, most of the time, ito talaga yung napupudpod. Pero ito, makikita nyo, yan o, okay na okay pa po siya. Alright? So, again, sa upuan niya, aftermarket na lang po ito na leather seats. Hindi na po natin ito pwede tanggalin kasi naka-fit na po ito. Fitted na po ito dito sa sa upuan talaga niya. So, naka-German leather po siya. Magandang leather, magandang klase na leather yung ginamit niya. So, ang original po nito, ang kulay po, yan po, nag-orange din po siya. Parang ganito. Parang ganito yung original kulay niya. Na ang fabric niya sa loob. Alright? So, let's check sa second row. Tara. Op, yeah. Akala ko walang handle. So, yun dito sa second row, meron ka dito ng 12 volts, 120 watts na charger port. Yan. And of course, meron ka rin dito control ng aircon. So, yan. Ng fan, I mean. Yan siya. Para mas mabilis lumamig. May aircon vent dito. And meron din dito sa third row ng aircon vent. Alright? So, lights working properly. Mayroon siyang hawakan dito. Meron lang siyang konting dumi. Pero again, sobrang bilis na lang yan matanggal. Papatanggal natin yan. Okay? So, dito sa likod niya, good. And ang mattings niya, original din po yan. Fortuner mattings. Yan po. Siyempre, yan sa ilalim niya. Yan, sobrang ganda pa. Okay? So, ito, adjust, of course, pwede to adjust front, pwede mo adjust palikod, pwede mo fold. Paano ba unfold ka? Alam ko may lock to eh, wait lang. Check ko nga sa kabila. Down. Yan siya. So, pwede po siya iangat ng ganito para mas malaking space sa likod. Okay. Seat belts working properly. Alright. Dito tayo sa pinakalikod. So, dito sa pag-open, meron lang din ulit button dito sa ilalim. Mayroon din doom light dito, aircon vent, may hawakan, may seat belt, and of course ito pwede mo ito ibaba. So kung marami ang sakay mo, pwede yan, pwede ito ibaba. Kung konti lang ang pasahero mo, pwede mo i-fold, pwede mo ito lalagyan ng luggages mo. Alright? So, ito ang sa tools.
Andito yung tools niya, andito yung jack, andito yung tools. Mattings dito, yan. Nakikita mo yung mattings. Sobrang ganda, sobrang linis. Wala pang mga damages. Yan po. Hindi pa siya nababaklas. And, yun. Reserve. That's it. Ha? Reserve. Reserve tire. Yan. Maganda ba? Test drive. Okay, so tara. Test drive na tayo. Okay, so nag-iba kami ng kalsada ngayon. Andito kami sa Sorsogon City Coastal Road. Palabas ito ng city actually. Pupunta na ito sa Pang. Pangpang. Yung way na yon papunta na rin yun sa Albay. So etong kalsada dito hindi pa siya gaano tapos. Pero papunta pa rin tayo doon sa pinagti-test drive natin ng suspension ng Kalampag para matry din natin itong Toyota Fortuner. Dito medyo makakatakbo talaga tayo ng siguro I think matatakbo natin ng mga 80-100 dito kasi konti pa lang yung dumadaan dito pero try natin. Let's see. Kahapon actually na-drive ko na ito and base sa observation ko, oops, ba't naka-ano dito? Two-way dito? Sarado yan. Hindi pa pala ito naka one-way. Ayun, na-drive ko to kahapon and even si Sir Ryan and even si Onyx nakapagsabi, mas smooth siya i-drive. Hindi namin alam kung bakit kumpara sa mga nagamit naming Fortuner. Siguro depende sa pagkakagamit, sa pagkakaalaga. And newly changed oil po siya. Kaya talagang smooth ang shifting niya, walang delay. Ang hatak niya maganda. Yan no. Ang shifting niya hindi mo mararamdaman. Ito yung maganda kapag matataas yung sasakyan mo kasi kitang-kita mo parang nasa ano ka, nakaupo ka sa isang Overlooking. Try natin yung paddle shifter niya kung gumagana. Yung gumagana. 4. Right. Bababa tayo. 3. Hindi siya bumabawas. So, ikaw magmamanual na bawas. 1 2 3. So, pag naka-manual ka, pwede mo gamitin itong paddle shifter. Pwede rin dito. So, lagay natin dito. Bawas. Yan. Bawas, dagdag. Pero kung gusto mo comfortable ka, mag-drive ka lang. Hindi ka mapapagod. So yan, nag 90-100 lang tayo. Pero kahapon nag-drive kami from Legazpi to Sorsogon. Na-try ni Sir Ryan na nag 140 kami. Sa 140 humihingi pa talaga siya ng takbo. Kaya pa niya tumakbo ng mas mabilis. Napaka-comfortable. Napakaganda niya sa highway. Napakaganda niya ihataw. Kalibasa, malaking sasakyan. So, parang hindi mo ramdam na nag-wave yung sasakyan mo. Are we clear? GGG.
Okay, so malapit na tayo sa ating location ng kalampag test and suspension test. May tools sa likod. Wala, sisiw. Hindi mo gaano ramdam. Siyempre, mararamdaman mo lang galaw ng body kapag merong mga heavy na ano talaga, ano, malalalim na. Pero napaka-smooth. Oh, diba? Alright. Ganda. Reverse. Pasok din agad siya. Once ang lagay ka sa reverse, pasok din agad siya. And ganun din sa drive. Reverse tayo, magta-drive tayo. Pumapasok din agad siya. Ang ganda ng suspension niya. Wala kang maririnig ng mga tumutunog, kumakalabog, kumakalampag sa ilalim. Chill ride lang, napaka-comfortable. Ang brake niya, ang ganda. Pag-apak mo sa accelerator, napaka-responsive niya. Ang clutch, hindi matiyak. Surprise! Surprise! Automatic naka-clutch. May baseball. Nice one. Sorsogon Baseball Club. Okay. Okay, so surprise. Pag-usapan natin yung price. May mga nag-check na ako sa marketplace kung tama lang ba yung price namin ito. May mga nakita ko actually 2017 ang presyo nila 1,158,000, 1,100,000, 1,140,000. So dun siya nag-range. So pinakamababa nakita ko 1.1. So ngayon dito sa amin 2016 model with 48,987 odometer. So ang asking price po namin ito is 1.1 million. So syempre kami na ang bahala maglinis, mag-detail, PMS and papagandahin pa namin interior and exterior detailing nitong sasakyan na to. So ipapacheck din namin ito sa mekaniko. Syempre mas maganda meron tayong expert na mag-check ng unit. So sa atin doon lang tayo sa comfort
sa paggamit sa kanya, kung ano yung standard natin, iba pa rin ang standard ng mekaniko. So ipapacheck pa rin natin siya. Alright? So, sa price po namin is 1.1 million asking price. So, syempre, yun nga, try natin kung kaya pa natin i-negotiate yan. Okay? For financing naman, ang all-in down payment kasama na po dyan ng processing fee and transfer fee is 401,600. Pero I am sure, kapag ganito kasi kalaki, i-require na po tayo ng financing ng ano ba to? Comprehensive insurance. So, kung magko-comprehensive insurance pa po kayo dito, more or less nasa 25,000 po ito. So, yung comprehensive insurance naman, para naman yan sa inyo for your protection and protection ng sasakyan and protection ng loan ninyo. So, depende. Basta, dun po, sa 401,000, processing fee and transfer of ownership dun yung kasama. Okay. Sa amortization naman niya, kung 1 year mo siyang babayaran, 74,176 for 1 year. And sa 2 years is 42,093, and sa 3 years naman is 31,398, and for 4 years is 26,051 pesos. So, yun, kung kayang-kaya ng budget ninyo, tawag na po agad kayo sa aming official number or visit po kayo sa aming Facebook page or visit po kayo sa aming office or sa garahe kung andito lang naman kayo sa Sorsogon City or Albay or Kamsur. Pwede rin po ninyo kami kausapin. Kung malayo kayo, mag-Kamsur kayo, i-diesel nyo lang kami, pwede po namin dalhin sa inyo yung sasakyan para ma-test drive ninyo. Alright? Then, ano pa ba? Yun, visit nyo rin ang bagong Facebook page namin na Kintab Car Care Products and Kintab Car Care Services. So doon nyo po makikita yung mga services na ina-offer na namin sa Bicol Auto Search: repaint, retouch, detailing, PMS. So lahat po na related sa sasakyan, pwede po ninyo doon makita sa aming Kintab Car Care Services. And of course, yung mga products din namin makikita nyo rin po doon. Maliban doon, visit nyo rin ang aming TikTok account. So, doon din kami mag-send ng mga iba't ibang videos. Panoorin nyo rin po. Hingi po namin ang inyong suporta ulit. Maraming salamat. And so, yun. That's it. Kung meron din kayong mga sasakyan na kailangan for restoration, pwede po sa amin. Kung naghahanap po kayo ng sasakyan at wala kayong time maghanap, pwede nyo po kaming pakiusapan na kami maghahanap. Basta kami po ang mag-aayos, kami po ang magpapaganda ng sasakyan. Pwedeng arrangement po yan. Okay? So, yun. Thank you very much for watching. Again, have a nice day. God bless and keep safe.